Tatlong top of the line cyclo ng Majin. Ipagkukumpara natin, ano bang fit sa budget mo, ano bang features ang para sa'yo. Alin ba sa tatlo? C706, C606 Pro o C606 version 2? Tara, tignan natin! Meron tayong tatlong top-of-the-line cyclocomputer ni Majin. Ang pinakamahal ang C706, yung nasa gitna C606 Pro at yung pinakamura sa tatlo ang C606 version 2. Tatalakayin natin ang pagkakaiba at pagkakaparehas ng bawat unit to help you decide kung anong para sa'yo or kung anong ipapalit mo sa luma mong cyclo. Tara, simulan na natin ang comparison na ito. Siyempre, una mong makikita yung box. Kung titignan, pare-parehas lang naman ang itsura ng box ng mga ito. Yung C706 may Chinese lang na sulat kasi pre-production unit yung nakuha ko. Pero the rest, retail version na. Wala namang masyadong pinagkaiba so okay na tayo sa box. Talakayin natin yung appearance ng mga cyclo. Kung titignan, very similar in sizes. Hindi nagkakalayo ang mga dimension ng tatlo. Yung version 2, 97 by 57 by 17.6 mm. Yung Pro, same lang din with 97 by 57 by 17.6 mm. Pero yung C706, slightly different with 97 by 55 by 14.8 mm. So kung titignan yung dalawang 606 parehas lang, parang iisang chassis lang ang pinaglalagyan. Pero itong 706 slightly thinner ng 2.8 mm. Pero kahit same yung version 2 at yung Pro, may difference yan sa weight. Yung version 2 ay 107 grams at yung Pro ay slightly magaan with 105 grams. At kahit mas manipis yung 706, mas mabigat pa rin ito sa dalawa with 111 grams. Malalaman nyo mamaya kung bakit mas mabigat yan ng konti. All three gawa sa plastic material. Lagi ko ang sinasabi, good plastic naman yan. Meaning durable plastic. Hindi pampalengkeng laruan ang dating. Yung gilid ng version 2 at Pro may gray na kulay na wala naman sa 706. Pero meron siyang parang glossy na side design. Lahat ng ito ay Garmin standard mount. Yung dalawang 606, yung version 2 at yung Pro, replaceable plastic mount ang ginamit. So, pag nasira mo yan, pwede mong palitan kasi yan yung madalas na nasisira sa mga cyclocomputer. Kaya good move yan ni Majin. Anyway, yung mount naman ng C706 hindi replaceable. Ha? Yung mas mababang version replaceable pero yung pinakamahal hindi? Bakit? Kasi yung mount ng C706 ay gawa sa aluminum. So kahit hindi siya replaceable, hindi mo yan basta-basta masisira. Feeling ko nga, lahat ng top of the line na kasunod na mga units na ito sa future, malamang yan na ang gagamiting standard na mount. Para nga naman mas matibay. Lahat ng cyclo ay naka Type C ang charging port. Lahat naman ng devices ngayon naka Type C na. So dapat lang no. Isa sa major difference ay itong star ring. Ito yung RGB na ilaw sa harap ng cyclo. This is for aesthetics and visibility. At si C706 lang ang meron nito. Wala yung dalawang C606. Punta tayo sa baba ng cyclo. Nandito yung pinaka-rubber flap or yung cover ng ports na same sa dalawang 606. Medyo iba yung sa 706. Mas mahaba at mas manipis ito. Pagdating naman sa buttons, yung version 2 at yung Pro, tatlo lang ang buttons. Yung power button, yung nakalagay sa taas, at yung dalawang button sa baba. Yung C706, 5 naman ang buttons niya. At medyo iba yung position. Yung power button niya nasa gilid na. At sa baba nun, meron ng dedicated up and down buttons. Sa lower part naman ng cyclo, meron ding dalawang buttons na katulad nung nasa 606. Pero with different function naman. So kung mas sanay kang gumamit ng mga buttons sa cyclo, mas madaling mag-navigate dito sa 706 dahil may mga dedicated buttons na para sa mga functions. Ang kinagandahan naman sa cyclo na ito, lahat sila ay touchscreen na. Very responsive naman yung touchscreen ng mga ito, kaya madaling i-navigate yung mga menus ng devices. Pero kahit pare-parehas yung mga touchscreen, magkakaiba pa rin ang screen nila. Una, yung sizes. Yung dalawang 606 merong 2.8 inch na screen. Yung 706 naman, merong 3.3 inch, so slightly bigger. Yung version 2, meron itong TFT colored screen. Yung Pro, meron siyang transflective color screen. At yung 706 naman, meron siyang TFT color screen, same nung version 2. Kung titignan yung Pro, parang medyo mapusyaw yung kulay niya kumpara sa dalawang TFT screen. Kasi itong Pro ay naka-transflective color screen. Ano ba yung transflective color screen na yan? A transflective screen is a hybrid display technology that combines reflective and transmissive properties to ensure visibility in all lighting conditions.
from direct sunlight to dark environments. Ang ginagawa nito, nire-reflect niya yung ambient light at ginagawa nitong backlight. So, kung mas malakas ang ambient light, mas malinaw ito, unlike ng typical TFT na pag maliwanag, nawawash out na yung screen. So, kailangan mong itaas ang brightness. Itong transflective screen, mas matipid ito sa battery kasi ginagamit niya yung ambient light as backlight. So, less power yung kailangan niya. Ang downside lang is, mas less yung color at contrast. Kaya, kung titignan mo yung version 2 at yung 706, mas malinaw yung image na pinapakita. Pero, talo yan syempre pag direct sunlight. Pero sa opinion ko, mas gusto ko pa rin yung screen ng 706 kasi kahit TFT siya, mas mataas yung peak brightness nito kumpara sa dalawa. At kahit nasa tirik ako na araw, nababasa ko pa rin naman. So, hindi naman ako nagka-problema sa screen nitong 706 kahit TFT lang siya. Siguro, mas prefer ko lang yung vibrant na kulay kaysa sa mas mapusyaw na kulay nung transflective na screen. Pero it's up to you kung ano yung mas prefer mo. Yung screen na kita sa kahit anong senaryo at matipid sa battery, o yung maganda yung kulay pero need mong itaas yung brightness pag direct sunlight na. You choose. Na-open na rin naman natin ang battery. Lahat sila kayang tumagal ng 25 hours. Pero syempre, depende sa settings mo sa mismong cyclo yung itatagal ng battery nito. Lahat ng unit ay IPX7. So, kahit mag-ride ka sa ulan, kayang-kaya niya yan. Hindi ka mangangambang mabasa yung cyclo mo. Tungkol sa connectivity naman, supported nung tatlo yung lahat ng options like Bluetooth 5.0, ANT+, at Wi-Fi. So kahit anong sensor like heart rate monitor, radars, power meters tulad ng TOP515, smart trainers like T600 Eco, smart lights tulad nito, kahit ibang brand basta BLE or ANT+, compatible yan. Makukunik mo lahat yan sa tatlong cyclo na ito. Yung tatlo supports 110 data items in 14 categories. Sa totoo lang, napakadami niyan. Hindi ko naman lahat magagamit yan kasi ang gusto ko, minimalist lang. Pero kung ikaw, need mo lahat yan, nandyan yan. Lahat din kaya maglagay ng 10 pages per riding mode. Sabi ko nga, minimalist ako. 3 lang ang nagagamit ko dyan. Pero iba-iba tayo. Baka yung iba need yung 10. About sa riding modes, yung version 2, Pro at 706 meron 12 na pwedeng gamitin. 2 doon ay yung default at 10 doon ay customizable. In terms of satellite positioning system, yung dalawang 606 single band lang sila. Wala namang masyadong problema dyan. It works naman. Pero yung C706 dual band ang satellite positioning system. Ano bang difference yan? E di yung isa tulad ko, single. Yung isa naman, taken. Charot lang. Ang difference ng dalawang yan, yung single band, isang frequency lang ang ginagamit. Karaniwan ay L1. Gumagana ng maayos sa open roads at open areas. Mas mura at mas matipid sa battery. Pero mas madaling maapektuhan ng signal reflections or interference. Ang mga halimbawa nito, pag nagbabike ka sa may mga matataas na buildings, ilalim ng flyover, makakapal na puno o bundok. Minsan, makikita mo sa route mo na parang lumilihis yung GPS line o tumatalon sa ibang kalsada. Yun ang disadvantage ng single band. Yung dual band naman, dalawang frequency ang sabay na ginagamit. Madalas L1 plus L5. Mas accurate ang positioning. Mas mabilis mag-lock ang signal. Mas mahusay sa mahirap na environments tulad ng city rides and trails. Mas mahal at kadalasan mas malakas sa battery consumption. So ang advantage nito, mas precise ang tracking sa mga challenging environments like matataas na buildings, ilalim ng flyovers, at makakapal na puno. So, mas okay talaga yung dual band. Pero, hindi nangangahulugang pangit yung single band. Matagal ko nang gamit yung cyclo na single band. Okay naman yan. Mas maganda lang talaga yung dual band kasi mas precise sa lahat ng senaryo at 706 lang ang meron nun sa tatlong cyclo na tinatalakay natin. Lahat ng cyclo merong 8 gig storage. Enough naman yan para sa mga cycling data na mare-record mo. Lahat ng auto functions like auto pause, auto lap, auto brightness adjustments, auto shutdown, auto screen off, kaya nung tatlo. Lahat din may smart notification so you can get notified pag may tawag, text at iba pa. Need mo lang i-set up sa app yung mga function na yan. Alam mo pa kung anong kaya nitong tatlo? Kaya lahat kumunik sa electronic group set. So, yung mga customization ng button sa Di2, kaya nung tatlo. Ito pa ang malupit. Hindi lang sa mga electronic group set kayang kumunik ng tatlo, pati sa mga action cameras like Insta360 and DJI action camera. So, makokontrol mo na ang pag-record ng camera mo gamit ang mga cyclo. I hope sana magkaroon din sila ng generic Bluetooth control para may connect din natin ito sa ibang brands like GoPro, PanoX,
Akaso at iba pa. Anyway, ano pa ba ang pagkakaparehas nitong tatlo? All advanced training features like route simulation, focus on power training, dual power data support, meron sila lahat niyan. At dahil may smart indoor trainer na tayo, masusubukan ko na rin lahat ng mga yan. Kung titignan, napakadaming same functions nung tatlo. Kasi nga, nasa top of the line tong tatlong cyclo. Pero syempre, kahit nasa top of the line yung tatlo, meron pa rin isang bukod tangi. Syempre, yun ang 706. So ano ba yung meron to na wala yung dalawang C606? Pag-usapan natin yung Climb Pro. Lahat ng tatlo may Climb Pro. Ito yung difference ng C706. Yung C706, meron siyang Free Ride Climb Pro. Yung Free Ride Climb Pro, kahit wala ka nakaload na route sa navigation, nadedetect niya yung mga climbs na recorded sa buong map. So pag nadaanan mo yung climb, mag-e-engage yung Climb Pro. Yan yung isa sa mga lamang ng C706 sa dalawa. So ang meron lang yung version 2 at yung Pro, yung route climb at yung mid-climb engagement. In terms of sound, yung C706 parang pinasosyal yung tunog kumpara sa dalawang 606 na medyo matalas. I love the sound of the C706 to be honest, but hindi lahat ng tao audible sa kanila yan. Dahil nga, mas mababa yung key ng tones na ginagamit ng C706. Depende sa tao kung marinig niya yan or gaano ka-sensitive yung tenga niya kasi baka hindi niya marinig in busy roads yung tunog. Ako kasi narinig ko yung mga tunog gawa ng trained ears kasi musician. Pero baka yung iba mas magustuhan nila yung mas matalas na tunog ng dalawang C606. Isa pang lamang ni C706 ay yung voice navigation. Ito yung nagsasalita yung cyclo to give you direction habang nagna-navigate. Parang Waze. Hindi ko sure kung beneficial to sa'yo. Personally, baka hindi ko gamitin yung feature. Pero kung need mo, C706 lang ang meron. Another thing about navigation na C706 lang ang meron ay offline rerouting. Yung rerouting kasi sa navigation, if ever na wala ka sa ruta mo, gagana lang yan pag nakakabit sa phone yung cyclo at nakakonect sa internet. Itong C706, kahit hindi nakakabit sa phone mo yung cyclo, nagre-reroute siya. Hindi pa ganun kabilis yung feature na ito, pero it's there. Though yung C606 Pro, nagsishare siya ng pro-level navigation features like multi-source route navigation, dual rerouting strategies, dual map orientation, expanded map scale levels, waypoint navigation, at back to start. Pero mas magaling pa rin talaga yung navigation ng C706. I'm not saying pangit yung C606 Pro. Lamang lang si C606 Pro kay C606 version 2. Kasi yung ibang features wala si version 2 in terms of navigation. Like yung back to start at save location na si 606 Pro lang at si 706 lang ang meron. And lastly, na meron ang C706 na wala yung version 2 at Pro ay ito, electronic bike bell. Paminsan-minsan ginagamit ko ito. Useful naman siya kasi narinig naman ng mga tao sa paligid. So yan yung mga pagkakaiba at pagkakaparehas ng C606 version 2, C606 Pro at C706. So ano ba yung para sa'yo? Kung you're on the budget and you need the basic function ng isang cyclo pero somewhat top of the line pa rin gawa ng may Climb Pro naman, pwede ka nang mag C606 version 2. Actually, same lang ito nung matagal ko nang gamit na unang C606 na nag-firmware upgrade lang to gain more feature. Ang difference lang ay replaceable yung mount sa ilalim. Kung gusto mo naman ng mas matipid sa baterya, mas magaan, mas bago, mas pro level ang navigation at naka-transflective display, go with C606 Pro. Kung naghahanap ka naman ng sagad sa features, mas malaking display, mas magandang UI, aluminum na yung mount, mas better GPS accuracy, may free ride Climb Pro, may RGB light at may voice navigation, C706 ang para sa'yo. Syempre, mas mahal yan. To know the updated price ng tatlong cyclone na tinalakay natin, usually lalabas naman yung affiliate links dyan sa screen habang pinag-uusapan ko yung product. You can check that out. Or, pwede mo ding puntahan yung mga link na ilalagay ko sa description. Pag kinlik mo dyan, dadaling ka sa legit Shopee page ng product para malaman mo yung exact presyo sa oras na napanood mo ito.
So kung nag-click ka ng link sa description, i-click mo na rin yung subscribe kung hindi pa. Konti na lang, 100,000 na tayo. Patulong na lang na maabot yan. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no bawang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!